Kilala siya sa tawag na Mema Alicia, isang political vlogger na matapang na nagbibigay ng kanyang mga mainit na komentaryo sa kanyang mga social media accounts laban sa nakaraang administrasyon. Nagsimula ang lahat noong nakaraang halalan ang tumakbo si BBM sa pagkapangulo ng ating bansa. Malimit mo siyang makikita sa lahat ng mga rallies at pagtitipo na may kinalaman kay BBM. Maging nang umupo itong Pangulo ng ating bansa ay nagpatuloy si Mema Alicia sa pagsuporta kay President Bongbong Marcos. Matapang at tahasan nitong pinagtanggol ang Pangulo sa kanyang mga content, habang walang takot naman itong tinutuligsa ang administrasyong Duterte, particularly Vice President Sara Duterte. Dahil dito ay naging mainit na usapin ang naging pagkamatay ni Mema Alicia kung saan ay nagkaroon ng tsorya na maaaring may kinalaman sa politika ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Subalit, hindi ito ang lumabas sa ginawang investigasyon ng PNP at sa inilabas nilang pahayag kasabay ng pagdideklarang ang kaso ng pagkamatay ni Mema Alicia ay kanila lang kinukonsider na case closed. Ano nga ba ang nangyari kay Mema Alicia at sino kaya ang mga salarin? Patay naman sa pamamaril ng riding in tandem ang babaeng vlogger habang sugatan ang kanyang live-in partner sa Caloocan City nitong Biyernes. Mabuhay! Ako po si Evelyn Escobar, ang inyong crime story narrator. Bago po natin simulan ang ating talakayan, ay huwag pong kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para ma-update kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Salamat po. July 17, 2026 nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Caloocan City. Base sa natanggap nilang report ay may naganap na pamamaril sa barangay 171 Caloocan City. Agad na nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Caloocan City Police sa Sierra Nova, Barangay 171, Caloocan City sila itinuro ng mga residente. Nadatnan pa nila ang dugo ang katawan ng isang babae na nakahando sa isang kalsada, samantalang ang lalaki naman na tinamaan din ng bala ay agad na isinugod sa paggamutan. Ang biktima ay kilalang political vlogger at commentator na si Alicia Lipata o mas kilala sa tawag na Mema Alicia. Dahil sa tinamo nitong mga tama ng bala ng baril ay agad itong pinawian ng buhay. Samantalang kinakasama naman ito na si Nelboy Luz ay nagawang maisugod sa Camarine Doctors Hospital. Bali, kaninang 3:06 a.m., July 17, itong biktima natin na nakilala natin na si Alicia Lipata. At na 24 years old, isa po siyang vlogger. Ito namang kanyang pinakasama na si Nelboy Luz Tapang, 24 years old din po. Ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinarada nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na dalawang tao at pinagbabaril po sila. Now, in the course po ng gunfire po ay tinamaan din po itong si Nelboy na kung saan nagtambo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binte. Samantalang itong si Alicia ay nagtambo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Nelboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Camarine Doctors Hospital dito sa North Caloocan. Doon sa ating crime scene, nung inimbestigahan po natin ito, nag-conduct po tayo ng technical investigation. Tayo po'y nakakuha ng 7 basyo ng caliber 45, isang fired bullet po, deformed fired bullet. Samantalang yung sasakyan naman po, nung sinubject natin for trajectory examination, ay nakakuha rin po tayo ng fired bullet po. Isa po rin pong deformed fired bullet. Dahil sa pangyayari ay bumuo ang PNP ng Special Investigation Task Group MEMA na siyang naitalagang mga tao na tututok sa kaso ng pagkamatay ng vlogger.
Nagsimula ang PNP sa pangangalap at pagre-review ng mga CCTV footages sa paligid ng crime scene at sa mga kalapit na lugar. Sa kuha ng CCTV ay nasaksihan ng mga investigador ang pangyayari. 15 to 20 minutes bago ang krimen ay nakita ang dalawang lalaki na sakay ng isang motorsiklo na dumating sa harap ng bahay ng biktima sa Tierra Nova. Maya-maya pa sa timestamp na 3 ng madaling araw ay dumating ang sasakyan ng mag-live-in partner na Mema Alicia at Nelvoy Luz. Bumaba na sasakyan ng biktima para buksan ang nakasaradong gate. Dito na lumapit ang lalaki at malapitang pinagbabaril ang biktima at ang kinakasama nito. Matapos ang ginawa ay mabilis na umalis sa crime scene ng dalawa. Sa tulong ng kuha ng CCTV ay natukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang tinahak ng mga itong direksyon sa pagtakas. July 23, 2026, makalipas ang 6 na araw, ay agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP. Sa ganap na alas 8:20 ng umaga ay naaresto nila ang dalawang suspect sa Barangay Dao, Bambalacat City, Pampanga. Naaresto nila ang 58 years old na tinawag nila sa alias na MS, ang siyang tinuturong gunman na residente ng Caloocan City, at ang 48 years old na alias JA, ang driver ng motorsiklo na ginamit sa krimen na residente naman ng Cavite. Nang magsagawa sila ng search sa hideout ng dalawa ay nakarecover sila ng 2 granada, isang kalibre 45 at isang 9mm na baril. Nang maaresto ang dalawa ay nagkaroon ng linaw ang kaso sa pagkamatay ni Mema Alicia. Ayon kasi sa binigay na salaysay ng dalawa ay binayaran lamang sila para patayin ang vlogger. July 24, 2026, kinabukasan ay kusang loob na sumuko sa tanggapan ng Mabalacat City Police Station ang isa pang suspect na nagpakilala sa alias na AF. Ayon sa kanya ay siya ang tumayong middleman sa pagpatay sa biktima. Bilang middleman ay siya ang responsible sa pag-hire sa una ng naarestong mga suspect na pumatay kay Mema Alicia. Ito ay sa utos ng nakilalang mga negosyante. Sa ulat, lumalabas na ang dahilan ng pagpatay ay ang pagkakautang ng biktima na umabot na sa halagang 8 million pesos. Mas nakumpirma pa na nagsasabi ng totoo ang mga naarestong suspect dahil lang magsagawa ng ballistic cross-matching examination ng PNP Forensics Group ay nalaman nila na ang kalibre 45 na nakuha sa pangangalaga ng dalawang suspect ay tumugma sa armas na pinagmula ng mga basyong natagpuan sa crime scene. Dahil dito ang tatlo ay una ng sinampahan ng kasong paglabag sa Section 28 ng Republic Act 10391 of Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Section 29 ng Republic Act 9516 sa pagkakaroon ng explosive device. Ganon din ang kasong murder sa biktimang si Mema Alicia at frustrated murder naman para sa kinakasama nitong si Neil Luz. Samantala, patuloy namang pinaghahanap ngayon ng tinuturong mastermind sa pagpatay sa biktima, ang mag-asawang negosyante na tinawag nilang boss at ang isa pang Jane Doe na kasosyo naman sa negosyo ni Alicia. Bagamat maraming mga balita at usaping lumabas na may kinalaman ng pagkamatay ni Mema Alicia sa kanyang trabaho at pagtuligsa sa Administrasyong Duterte, ay mariin itong pinabulaanan ng PNP dahil napatunayan sa investigasyon na walang kinalaman sa kanyang trabaho ang pangyayari. Bagamat dahil sa kanyang trabaho ay marami siyang nadaan ng mga tao, lalo na nga mga sumusuporta sa Duterte administration. Marami din siyang natanggap ng mga pananakot at marami din siyang nakabanggang mga tao at mga kapwa vlogger dahil sa kanyang mga komento. Ganun pa man, malinaw na pinaliwanag ng PNP na ang lahat ng iyon ay walang kinalaman sa nangyaring krimen. At ang malinaw na motibo sa nasabing pagpatay ay ang matagal ng alitan na nag-ugat sa pagkakautang ng biktima sa mga tinuturong mastermind ng halagang umabot na sa 8 milyong piso. Ayon sa ulat, ang nasabing pera ay hiniram ni Mema Alicia at pinahiram niya rin naman sa ibang kakilala. Sa ngayon ay opisyal na nilang pinahayag sa publiko na ang kaso ng pagkamatay ni Mema Alicia ay closed na. Bagamat patuloy pa rin nilang pinaghahanap ang mga tinuturong utak ng krimen na nananatili pa ding at large.
Marahil magkaiba ang pananaw ng bawat isa pagdating sa politika. Iba-iba man ang mga kandidatong ating sinusuportahan at pinaglalaban, isa lang ang maliwanag. Lahat tayo ay may karapatang magbigay ng ating mga sariling opinyon, karapatang pumili ng mga taong susuportahan at karapatang magpahayag ng mga bagay na gusto nating iparating sa nakakarami. Subalit walang sino man ang deserving na mamatay sa ganitong karumal-dumal na karahasan. Kung dumaan lamang sana sa tamang proseso, maaaring napag-usapan ng maayos kung papaano maibabalik ang 8 milyong pisong pagkakautang ng biktima. Kailangan ba talagang umabot sa pagpatay? Ganito na ba talaga kahalaga ang salapi? Kung kayo ang nasa katayuan ng mga mastermind, ano ang hakbang na inyong gagawin? Dudulog sa batas, mahaba at matagal na proseso, o magbabayad na lang ng mamamatay tao? No, never bring him home. Sana gumawa pa ng madaming ganito. Tapos ay pamigay sa ating mga kababayang galit na galit. Talagang naninikil, nanlilisik. Oo, dito nga po kay former President Duterte. Nakita mo to, Jessie Egan? Nakikita mo tong damit na to? Nakalagay dito sa damit na to, never bring him home. Kung sa atin, never bring him home. Muli, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Again, ako po si Evelyn na naniniwalang walang perpektong krimen at lahat ay may kabayaran. Marahil, makakalusot kayo sa batas ng tao pero sa batas ng nasa itaas, hindi. Thank you so much everyone. Sana po ay samahan niyo ako ulit sa susunod pa nating videos.